Sa gitna ng modernong medisina at naglalakihang mga butika, tila nalilimutan na natin ang isang yaman na matagal nang ginagamit ng ating mga ninono na maaaring matagpuan sa ating mga bakuran at ating kusina. Sa video natin na ito ay ibabahagi ko ang 10 halamang gamot para sa ubo at sipon na nauuso ngayong panahon dahil sa malamig na temperatura. Kaya naman kung interesado ka, panoorin mo ang video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Maraming mga halamang gamot na matatagpuan lang sa bakuran o kusina na subok na sa pagpuksa ng ubo at sipon. Ang ilan niya sa mga ito ay kinikilala mismo ng Department of Health ng Pilipinas. Narito ang 10 mabisang halamang gamot at ang kanilang mga tamang kombinasyon. Lagundi. Ito ang gold standard ng halamang gamot sa Pilipinas para sa ubo at hika. Mayroon itong Crisoplenol D na tumutulong magparelax ng daloy ng hangin. Pinapakuluan lamang ang tinadtad na dahon nito sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minuto at saka inumin ang pinaglagaan nito ng 3 beses sa isang araw. Oregano. Mayaman ito sa carvacrol at thymol. Ito ay isang natural na expectorant na nagpapalabnaw ng malapot na plema para mas madali itong mailabas. Kumuha lamang ng 5 hanggang 10 dahon nito. Hugasan at ilubog ito sa mainit na tubig ng mabilis para lumambot. Saka ito pitpitin o pigain ang dahon. Inumin ang 1 kutsara ng purong katas nito 3 beses hanggang 4 sa isang araw. Luya. Naglalaman ang luya ng gingerols at sugars na may anti-inflammatory effect. Pinapatay nito ang mga bakterya na nagdudulot ng sore throat. Maghiwa lamang ng katamtamang dami ng piraso ng luya. Pakuluan sa 1 basong tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin ito habang mainit-init pa para sa instant relief. Kilala ang tiyaan nito sa tawag na salabat. Bawang. Mayroon itong allicin, isang compound na nakikipaglaban sa mga virus at bakterya. Tinatawag din itong Russian penicillin. Para gamitin, dikdikin lamang ang 1 hanggang 2 butil nito at hayaan itong ma-expose sa hangin ng 10 minuto bago kainin upang ma-activate ang allicin. Pwede itong ihalo sa kanin o lunukin na parang tableta kung kaya ang amoy at anghang. Meron na din itong capsule na maaaring inumin na mabibili online kung hindi talaga kaya ang hilaw. Kalamansi. Punong-puno ito ng vitamin C. Pinapalakas nito ang iyong white blood cells upang mas mabilis na mapuksa ang virus ng sipon. Paghaluin lamang ang 2 hanggang 3 kutsara ng katas ng kalamansi sa 1 baso ng maligamgam na tubig at saka ito inumin 3 beses sa isang araw. Paalala, huwag gamitan ng kumukulong tubig para hindi masira ang vitamin C. Sambong. Bukod sa pagiging diuretic nito, ang sambong ay may camphor at borneol na tumutulong magpababa ng lagnat na may kasamang ubo at sipon. Pakuluan lamang ang tinatad na dahon nito at inumin ito bilang tsaa. Maaari ding makabili ng tsaa nito sa online. Tulsi o Holy Basil. Ang Holy Basil na mas kilala sa Pilipinas bilang Tulsi o minsan ay napagkakamalang Sulasi ay itinuturing na Queen of Herbs sa tradisyonal na medisina. Isa itong adaptogen na tumutulong sa katawan na labanan ang stress at impeksyon sa respiratory system. Nguyain lamang ang 3 hanggang 5 sariwang dahon nito sa umaga habang wala pang laman ang tiyan, o kaya naman ay gawing tea ang ilang dahon nito at inumin ito. Malunggay. Kilala ito bilang superfood. Pinapalakas nito ang pangkalahatang resistensya para hindi na lumala pa ang sipon tungo sa trangkaso.
Isama ito sa sabaw na ulam o patuyuin ang mga dahon nito para gawing powder at ihalo sa inumin. Maaari ding lagain ang sariwang dahon nito at inumin bilang tsaa. Peppermint o yerba buena. Ang menthol nito ay isang natural na decongestant. Tinutulungan itong buksan ang baradong ilong. Pakuluan lamang ang dahon nito at langhapin ang singaw o suob bago inumin ang tsaa. Honey o pulot. Bagaman hindi ito halaman, ito ang pinaka-epektibong cough suppressant. Binabalutan nito ang lalamunan para mabawasan ang iritasyon. Ihalo ang isang kutsara ng honey sa katas ng luya o kalamansi at saka ito inumin. Para sa mas epektibong solusyon, mainam din na paghaluin ang mga halamang gamot gaya na lamang ng luya at honey. Isa itong klasikong timpla. Ang anghang ng luya ay pinapaamo ang tamis ng pulot upang maging kalmado ang iyong namamagang lalamunan. Para naman sa mga batang hirap maglabas ng plema, ang kombinasyon ng oregano at kalamansi ang sagot. Ang asim ng kalamansi ay tumutulong upang mabilis na maabsorb ng katawan ang sustansya ng oregano. Maaari din pagsamahin ang luya, kalamansi at honey. Ito ang pinakasikat na lunas para sa paos, makating lalamunan at ubo. Bawang at honey. Natural na antibiotic syrup. Ibabad lamang ang tinatad na bawang sa honey ng ilang oras bago inumin. Ang mga halamang ito ay bahagi na ng ating kultura at pagkatao bilang mga Pilipino. Ngunit huwag kalilimutan, ang karunungan sa paggamit nito ay dapat lagi may kasamang pag-iingat. Kung ang sintomas ay hindi mawala, ang konsultasyon sa eksperto ay huwag ipagwalang bahala. Ikaw ba, kaurban? Alin sa mga halamang gamot na ito ang nagamit mo na? At kung mayroon kang sariling tinatagong recipe mula kay lolo at lola, i-share mo na yan sa comment section at babasahin namin ito. Gusto namin marinig ang inyong kwento. Huwag din kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips tungkol sa kalusugan at kaalaman sa mga halaman. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.